I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi na sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my... Diba? Na tinitignan niya yan, yung ganyang pathway, pero one step at a time. Sinasabi niya yan sa interview eh. Pero bakit itong asshole na lawyer na ito na dapat talaga mawala na yan? Pero tapusin muna natin to. Ang gawin ng asawa mo. The last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. Okay. Ayan nga po, mga ka-reaction update PH. Ang pag-uusapan po natin dito, kung totoo nga po bang tinutulungan ni Atty. Kaufman na makalaya ang Pangulong Duterte. Kasi mga ka-update, sinabi po dito ni Ms. Hanilet Abansenya, di umano, binastos po raw siya ni Atty. Kaufman. At mismo si Maharlika rin na nagsabi nito. Ganon din nga kay Spokes Harry Roque. Parang hindi naman po ata tama yung ginagawang ipinapakita ni Atty. Kaufman, lalo na ho sa naging asawa ni Pangulong Duterte. Siyempre po, nagdadalamhati po yan si Ms. Hanilet. Ganon din naman po ito si Spokes Harry Roque na hindi naman po nag-i-interfere o nakikialam sa kaso nga ni Pangulong Duterte. At patuloy lamang o full support lang sila na makalaya ito. Pero bakit nga makakabit? Ang malaking katanungan, binabastos nga po ba talaga ni Atty. Kaufman itong si Ms. Hanilet at si Spokes Harry Roque? Yan po ang ating tatalakayin. Ayun, kaya mga update, isang like, isang share, isang subscribe lamang po, malaking tulong na po yan. Kaya mga update, simulan na po na. Yung pamilya ng kanyang kliyente na merong na-violate na rules. Kasi wala siyang natanggap na email. Kasi si Vice President Sara, kung naalala ninyo, nung isa sa mga interview niya dyan sa Dahig, na sinasabi niya na tignan niyo ha, mag-comment kayo dyan na nawawarningan na siya, di ba? Kasi, may mga, ano silang mga pinag-uusapan, kasi nga recorded. Okay? Recorded yung mga pinag-uusapan nila, na warningan siya. Doon sa mga warnings na yun, napag-alaman ko na dapat ini-email ang pamilya, like si Inday Sara na, Dear Vice President, Dear Sara Duterte, ganito, ganyan, during this day, of your conversation with your father, may nasabi ka, Kasi nga, naka-record na ganon. So sa case ni Hanilet, wala siyang natanggap na notice. Okay? Wala siyang natanggap na notice kung ano yung violate niyang rules noong July 19. Based on that statement niya, based on that interview. Kaya, wala siya talagang ka-idea. Di ba kaya nga siya nandiyan? Kasi torno-torno sila, nagtitake sila ng turns. So, surprise. Okay? Ituloy natin para ano natin to, isa-isahin natin. Paper from you on whatever it is that you are doing, so I can from you, Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my... Nakakalungkot talaga. You cannot do that. Actually, behind the scene, I think kailangan malaman ng taong bayan. Okay? Imagine mo, narinig ng Pangulong Duterte na kinakancel si Ms. Hanilet, ang kanyang partner, ang nanay ng kanyang anak. Imagine nyo, hindi natin to alam. Nag-comment ako, I don't have any idea na may eksena pala nung July 19. Kasi kaya naman tayo nagre-react dito. Hi Alvin, Georgia. Kaya tayo nagre-react dito dahil dun sa mga interview ni Kaufman na mga scripted.
Di ba, nag-react tayo doon na sinasabi niya, yung mga nagsasabi daw na hindi dinadalo ng abogado si Pangulong Duterte ay mga petty-minded person. Which is, sabi ko nga, ang niminimi niya si Hanilet. Okay? At si Harry Roque, alam nyo na yon. So ngayon, at ito pa, kailangan malaman ng taong bayan, behind the scenes, sinabi mo, Kaufman, na hindi kapamilya si Hanilet. Yan po ang katotohanan. Bastos ka, Kaufman, putang ina mo. Okay? First time ka makarinig ng mura, pukin ang ina mo kung sino man ang nasa likod mo. Imagine mo, yung ginagawa mo dito sa nanay ni Kitty, okay, na common law wife ni Pangulong Duterte, di ba hinamon ka? Sabihin mo sa loob kay Pangulong Duterte na hindi ka pamilya si Hanilet. Kaya pagdugtong-dugtongin niyo mga kababayan ang mga pangyayari. Bakit minumura o binabasto si Hanilet at ni Kitty ng mga mangga-aligned Alpotera vloggers? You connect the dots. Okay? You connect the dots. At kailangan malaman ito. Hindi tayo dito, hindi natin pwede itong itago. Ngayon, ina-announce ko sa aking channel na ito, mga kababayan, at i-echo ninyo, na sinabi ni Kaufman, and I hope Hanilet will speak up again about this. Na sinabihan niya si Hanilet na hindi ka naman, yun yung konteksto, hindi exactly, hindi verbatim, pero yun ang exactly sinabi na you are not part of the family. Kundi putang ina mo. Tuloy muna natin bago ako magtuloy-tuloy mag-react. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano, tapos, and for your information, mga kababayan, si Miss Hanilet, hindi siya nagdi-discuss about the case. Kasi unang-una, kahit na noon nag-uusap kami doon sa Dahig, unang-una, hindi naman siya knowledgeable doon sa mga technicalities. Pag nag-uusap sila ni Pangulong Duterte, tinitignan niya lang yung ADLs, Activity Daily Living ni Pangulong Duterte, yung pagkain, yung mga damit, di ba sabi nga niya, doon sa interview niya, pinagpadala sa siya ng tape measure, pinapasukatan niya ng yung size ni Pangulong Duterte kasi maluwag na nga yung mga damit, kailangan bumili ng bago. Hindi siya nakikialam sa kaso. So nandoon siya para i-check ang kondisyon as a nurse, nabanggitin niyo ang kondisyon ni Pangulong Duterte. Pero magtataka ka dito kay Kaufman. Kaya nga ako, I hope nakikita ni Vice President Sara to dahil nag-uusap naman yan sila. Pero tuloy-tuloy lang natin tong, although napanood nyo na, kailangan ko kasi i-dissect to kasi yung iba para makita ninyo kung saan siya nanggagaling. Noon, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Nakita nyo nangingilig yung kanyang boses. Pinipilit niya hindi maging emotional. Sabi ni Pangulong Duterte, you cannot do that. Kita mo, Kaufman. May translator naman si Kaufman, yung mga alpotera niya dyan sa paligid. Imagine nyo kung paano bastusin si Hanilet at si Pangulong Duterte. Kayo ang nagbabayad niyan. Pamilyang Duterte, kayo ang nagbabayad kay Kaufman. You're not supposed to allow this man na bastusin ang kapamilya ninyo. Hindi man magsasalita ito kung walang na-experiensyang kabastusan ni Kaufman. Listen. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh.
So pinapaliwanag niya doon sa staff ng ICC na, wala naman siyang sinasabi about, about sa issue o kung ano pa man. Ang pinag-uusapan lang niya kung ano yung mga available na sa news at yun nga, kung ano man yung mga personal or ADLs ni Pangulong Duterte. So hindi siya binigyan ng warning, hindi siya binigyan ng email, hindi siya binigyan ng notification na, hey, Miss Abansenia, sorry, we suspend we canceled already your visitation rights, blah, 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 blah. Diba? Kung na-cancel, dapat mayroong notification. Pero coming from her, walang notification. Pareho kami lang sinabi ni BP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo na nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. Ito. So, narinig nyo yun, dyan sa dahig. Narinig ko rin sinabi ni BP na may warning siya dahil yung anong chika-chika nila ni PRRD. So, meaning, meron siyang warning, may natanggap siyang correspondence, may natanggap siyang emails, siya wala. Pinersonal ni Kaufman or what? May nag-utos kay Kaufman? Kasi talagang yung Alpotera Group at Manga Group mukhang nagkakaisa eh. Para bastusin si Hanilet, pati yung lawyer. Listen. Ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kayo? Okay, listen to that. Okay. Ang kinagagalit ni Kaufman, diyan, sinasabi ni Hanilet na, we acknowledge you, di ba, na ang kinagagalit niya kasi nag-ask ng legal opinion si Hanilet. I was there. Actually, yes, yun yung sa tungkol sa domestic legal remedy na inapprove ni Pangulong Duterte at inapprove din ni Inday Sara dahil mismo sinabi ni Inday Sara. Pero dahil itong si Kaufman, akala niya aagawan siya ng kliyente. Ulitin po natin, yung pag-consult ni Miss Hanilet sa ibang lawyer out of, sabihin na natin, frustration, desperation, dahil wala ang bagal ng pagpapalabas o interim release man lang ni Pangulong Duterte. May karapatan ang bawat kliyente, ang pamilya, di ba, na magtanong ng legal opinion. Ayaw ni Kaufman. Sinusuppress niya. Kaya nga, di ba, sa interview niya na scripted kay Chipbank, ay sinasabi niya na si Harry Roque ay nag-interfere. At nagbi-blame game siya na naaantala yung proseso sa ICC dahil dito sa dalawang to, kay Hanilet at saka kay Harry Roque, na pwedeng maantala. Imagine mo, anong kinalaman ng pag-ask ng legal opinion ni Hanilet dahil gusto niya ngang magkaroon ng another, avenue para mapabilis ang paglaya ni Pangulong Duterte. And I know that, alam ni Vice President Sara Duterte yon. Kaya lang, ang sabi dyan ni Inday, di ba, na tinitignan niya yan, yung ganyang pathway, pero one step at a time. Sinasabi niya yan sa interview eh. Pero bakit itong asshole na lawyer na ito na dapat talaga mawala na yan, pero tapusin muna natin to. Ang gawin ng asawa mo. The last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka-ano na ako, no? We cannot talk about the case. Okay. Ang sinasabi dyan ni Hanilet, tinatanong lagi ni PRRD, ano na, makalabas na ba ako? Ano na nangyari? Ano na status? Di ba sabi niya, we cannot talk about the case. So laging nagtatanong ang Pangulong Duterte, kailan siya makakalabas? Ano na nangyari? For sure, tinatanong din niya kay Inday. Sinasabi nga ni Hanilet, hindi nila pwedeng pag-usapan yung kaso. Kaya limited yung kanilang information. Nakita niyo kung paano torture ang ginagawa, yung agony, yung emotional distress na dinudulot ni Kaufman sa kanyang kliyente at sa common law wife.
'Di ba? Na rin yung sa unang part, nung 10 minutes na lang, 5 to 10 minutes, paalis na si Hanelet, matatapos na yung kanyang visit, yung first visit niya, nung una siyang dumating, narinig ni PRRD na sinuspende o kinancel ang kanyang next visitation. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, you cannot do that. Tuloy natin. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang Yan, sinasabi niya kay Pangulong Duterte dahil hindi nga siya makapagsalita about sa case dahil wala naman din talaga siyang alam technically sa case. Kakausapin niya, tatawagan niya yung lawyer para ang lawyer o ang counsel niya magsabi kung ano na ba ang status ng case niya. Makakaalis ba siya? May interim release ba siya? Eh wala nga eh. Hindi nga natin alam kung anong sinasabi ni Kaufman pag sila lang ni PRRD. Baka paasa lang siya. Baka paasa lang siya kay PRRD. Hindi naman, wala namang chance si PRRD na i-validate. Dahil mag-isa lang siya doon. Wala siyang assistant, walang tao. Hindi natin alam dahil kung sinungaling na ito si Kaufman, eh my God, pwede siyang mag-fabricate ng kasinungalingan para magkaroon ng false reassurance sa ating mahal na Pangulong Duterte. public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ayan. Ang message na yan diretso kay Kaufman. Inaakusahan siya. Dahil yung July 19 na yan, well, inaano lang siya. Kumbaga, tina-target o binubuli lang ni Kaufman si Hanelet. Imagine mo sasabihin na hindi ka pamilya. Anong mararamdaman ni Kitty? I-acknowledge siya as common law wife. You have to know this. I hope the Duterte siblings, you're listening and, it's your call. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing. Dagdag na siya ng lawyers. Ilan ba dati? Hindi ko alam kasi kung ilan dati. Ang napag-alaman ko, 9 na po ang abogado na humahawak kay Pangulong Duterte. Kung 9 ang abogado, pero bakit ang bagal? Ano ang ginagawa ng 9 ng abogado? Pasahod lang? Yung interim release na yan? O yung unang final nilang motion to dismiss because of due to lack of jurisdiction, 50 days bago final. And now the interim release pina-cancel muna hindi muna aprobahan or binawi muna dahil kulang-kulang pa. What's the point of having 9 lawyers, Kaufman? Here. Against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Yes, kinakausap ni si Kaufman. Sabi niya, Hanelet, yung concern niya, ang Pangulong Duterte. Well, definitely, ma'am. Ang concern ni Kaufman, kaching-kaching, yung perang natatanggap niyang bayad sa kanya. Wala man pagmamahal kay Pangulong Duterte. Hindi nga niya kilala yung kliyente niya kung sino. Kilala niya ba kung sino si Pangulong Duterte? I mean, when I say kilala ba niya, alam ba niya kung, kaya sabi ko nga, ang meron nakakakilala dyan, kung sino si Pangulong Duterte ay si Harry Roque. Kaya na lang, kaya natin sinasabi, dahil Harry Roque is an international lawyer too. So ngayon, masyado siyang insecure kay Harry na hindi naman siya pinakikialaman dyan sa ICC case niya. Ang advice lang at ang advice lang ni Harry na baka pwedeng tignan natin yung domestic legal remedy which is approved. At sinabi yan paulit-ulit yan ni Inday Sara at sinabi din yan ni Miss Hanelet sa amin during that time na nandoon ako na alam ni PRRD yung tungkol dyan sa paghanap nila ng second opinion, 'di ba? Magtanong baka may remedy pa. It's like pag may sakit ka, parang medyo 50-50 ka sa doktor, you ask another opinion, another doctor, na ito daw, ganyan. Okay, go. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and
and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? So, kinakausap niya si Saad Kaufman. Actually, sinabi niya yan directly. Yung ini-impart niya sa inyo, yung sinasabi niya sa atin, sinabi niya lahat yan kay Kaufman. Di ba? Ano yung phone conversation niyo ni PRRD noong July 19 na naging dahilan kung bakit hindi ka na pinayagan bumisita? Sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it, and then if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Okay, stop natin dyan. So, nakita ninyo, inulit niya na naman na hindi man lang tumawag si Kaufman as counsel, as abogado, na hey, Miss Abansenia, noong July 19, may conversation kayo ni dating president, ni Mr. Duterte, okay, na nag-violate ka ng rules. So, pagbalik mo sa dahig, hindi ka na makakabisita. Kasi nga, okay? Kasi nga, meron kang violate na rules. 'Di ba? During that conversation. Wala nga siyang notice eh. Wala nga siyang email. So definitely, ang nakikita ko dito, mga kababayan, recent lang to. Nung dumating na si Yanilet, hindi natin alam, dahil nag-scripted interview, 2 beses nagpa-interview si Kaufman, scripted at saka isang another written scripted interview. Hindi natin alam kung kailan niya na laman yung alam niya na actually yung tungkol sa domestic legal remedy na yan eh. So talagang sabi ko nga, vicious and vindictive itong Kaufman na ito. Kaya dapat hindi na ito talaga pinagkakatiwalaan based dito sa mga information na nakakalap natin. Tuloy natin. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa laban, ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya paturno na ako ni karon. Turno na ako ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression nun. Ngayon, sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Okay. So nakikita nyo talagang grabe. Sobrang imagine mo supposedly ang lawyer ay magtatanggol at magbibigay ng comfort sa pamilya at assurance. Not false reassurance, but assurance na ginagawa ng isang abogado ang tama para sa pamilya. Pero yung sasabihan niya to, kapamilya na you're not part of the family, something to that effect. You have to wake up, darling. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email eh. Ang minimin niya dyan na maawa ka na lang si Kaufman po. Hindi, gusto ko lang liwanagin dyan na hindi ICC ang binibigyan ng concern o nagpapanawagan itong si Yanilet, si Kaufman, yung abogado. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to... Imagine mo, mga kababayan, nagmamakaawa ang kliyente na nagbabayad kay Kaufman na have mercy. Maawa ka kay Pangulong Duterte, i-reverse mo ang visiting rights niya. Hindi kasi natin alam eh, kung may kumukumpas ba kay Kaufman, may alpot ba, may ano ba. Kasi all of a sudden, nung pumasok si Mangga, nagkaganito-ganito.
Nung pumunta sa Hague, may nakausap ako actually, bago tayo mag-vlog, na concerned din. Na actually, nung dumating lang yan dyan si Mangga kay sa Hague, nagka-leche-leche na. So, we don't know kung ano ang agenda ni Kaufman, pero one thing na alam natin, eto, common law wife ni Pangulong Duterte, nakita ninyo, walang script. Sinasabi niya sa atin kung ano ang ginawa sa kanya ng abogadong ito. Talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays. Halika not natin ito para makuha. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Kita ninyo, sariling abogado, dinideprive para bisitahin si PRRD. Walang pamilya sa loob. Ilang oras lang ang bisita nun mismo si Kaufman. Aba, I hope napapanood to ni VP, ni Baste, ni Pulong, ng mga abogado ni Pangulong Duterte dyan sa Pilipinas. You have to decide. Alam ko naman, nag-uusap-usap kayo. But I know, naintindihan ko si Inday, very busy yan. Ang dami rin hinaharap. But I hope this interview, this information, parang ano tawag dyan? Magpagising or, to perk you up kung ano yung real deal dito.